Mm. So, this time, ano naman, hobbies. Habs. Kasi Hobbies yung naman. bata pa tayo. Simula pagkabata, tapos high school, college, tapos hanggang ngayon. Sige. Alin yung mga hobbies na na-retain, alin yung mga hobbies na nawala. Oo. Yan. Mm. Pinakamagandang simulan yan talaga dun sa childhood kasi yun yung talagang parehas tayo ng ginagawa ng childhood. Yun yung cartoon days natin. Ano pa syempre? Glory days ng art natin yun eh. Cartoon. Hmm. As in Kasi boxes. nung kabataan namin, mga elementary hanggang early high school, sobrang mahilig kami sa art. Mhm. Ano, talagang pastime namin mag-drawing kahit sa mga likuran lang ng notebook. Eto nag-i-sketchpad to, binibilang siya ng sketchpad ng nanay niya. Pero usually, ano na kami, drawingan na namin mga libro, kaya yung mga likuran ng notebook. Pag nakita niyo yung mga notebook ko nung elementary high school, mas marami pang pages yung drawingan ko kaysa sa nag-type down ako ng notes. Tunay. Sa totoo lang. Tamad ako eh. Mm. Imbis na nagte-take ako ng notes habang klase, nagdodrawing ako. Drawing ka sa likod. Nung mga sikat na anime nung mga panahon Oo. yun, di ba? Yun yung hilig namin gawin dati talaga. Drawing, arts. Ngayon, ang naging, para sa amin, ang naging malupit namin na medium ng art namin, yung mga karton. Kasi, nung kabataan namin, ang mga laruan namin, padala lang galing sa lola namin sa US. Hindi kami well off eh. Kakasabi ko lang galing sa US, hindi tayo well off. So kung alin yung mga mapadalang laruan sa amin, marami siya. Pero random, hindi siya yung nakakapag-request kami ng laruan kung alin yung gusto namin. Ako napagmamahal na lang nila yun din. Ngayon, siyempre, yung kabataan natin, may mga nauusong laruan. Tamiya, nagkaroon pa tayo Tamiya. Pero yung mga iba na, yung mga napapanood mo sa anime, gusto namin nun. Wala kaming pambili. Bilang nahilig kami sa art, hindi na lang kami gumawa. Diba? DIY na. Nagdi-DIY na kami bago pa nauso yan. Nagdi-DIY kami ng laruan namin. Nung kabataan namin, meron kaming tindahan. Bilang may tindahan, marami kami doon. Karton. Hindi naman na ginagamit yung mga karton. Paglalaruan namin ngayon yung karton, kung anong ginagawa namin, gumagawa kami ng maskara. Pero hindi siya mga simpleng maskara eh. Kukunin nube. Alam mo yung mga origami. So gumagawa ng, uso sa atin yan, ng mga kabataan natin, yung mga gumagawa ng kukunin nube, mga bangka, di ba? Ngayon, we took it one level higher. Karton. Tapos kung ano yung mga gusto naming laruan, doon namin ginagawa ngayon sa karton. Kasi marami kami nun. Pera, hindi kami marami. So, hindi namin mabili mismo laruan na gusto namin. Pero karton, marami kami. At saka, imagination, creativity. Imagination. Saan ba nagsimula yan? Mga maskara, mga dual disc nila Yugi dati, yung unang season ng Yu-Gi-Oh! Yung sa nilalapag yung mga cards. Hindi ba may paganon sila? Meron pa nga, hindi. Bago pa nga yan. Meron dun parang yung pa-tournament ni Pegasus, yung gloves, na iipunin mo yung star. Parang pag nakasampung stars ka ata, tsaka ka pwedeng makarating ng finals. Gumawa din kami nun, gamit yung karton. As in, talaga malalagyan mo siya ng star. May slot talaga. Tapos yung so far, sa pagkakaalala namin, pinakamalupit na nagawa namin, Crash Gear. Kasi nauso talaga yung anime dati na Crash Gear. Tapos sobrang angas ng mga laruan. Di ba sa anime, tinatapon-tapon? Tinatapon yun. Pag bumili ka ng laruan nun, di mo naman ihahagis eh. So, ang corny niya. Sa totoo lang, ang corny ng laruan na yun. Yung gagawin. Kasi
yung Tamiya, nagre-racing Oo, yun. racing talaga siya eh. Yung Crash Gear, sa anime, naglalaban yung mga yun. Kumbaga, para silang yung bot fight na yung latest nga na ano. Silang ganon. Pero, pag bumili ka ng laruan na ganon, hindi ganon yung purpose niya. Hindi. So, ang corny. Diba? Hindi rin naman tumatakbo ng diretso yun kasi plastic yung gulong nun na manipis, hindi siya goma. Hindi tatakbo ng diretso yun. Talaga. So, ang corny niya. Lalo na yung part na hindi mo siya pwedeng ihagis. Kasi sa anime, hinahagis nila yun eh. Diba? Sinasabi mo sa yung pangalan. Sinasabi mo sa iyong pangalan. Mas babato mo. At least yung Beyblade, pwedeng maganon eh. Oo. Diba? Yun yung purpose niya. Kumbaga, it serves its purpose. Pero yung Crush Gears na laruan, hindi. Patok na patok nung dati. Oo. Eh, yun nga yung pinaka nagustuhan namin sa Crush Gear, bukod sa itsura ng mga laruan, yung action. Eh, di gumawa kami ng sa amin. Gumawa kami gamit karton. Yung mga favorite namin na Crush Gears. Ang materials ng namin dyan, karton, glue, scotch tape, tansan. Tansan, yun yung gulong namin, tansan. Yun lang yung mga gamit namin talaga. Tapos gagawin na namin. Ang maganda pa doon, bukod sa kuha na namin yung itsura, pero hindi namin nakukulayan kasi yun ang isang hindi kami magaling magkulay. Wala rin naman tayong pang-paper. Tsaka parang, alam mo yun, ako hindi ko alam sa'yo pero yung simplicity ng art, bago mo pa siya kulayan, yung kumbaga, yung the base form. Yung pinaka base form niya, yung naked na siya. Yun yung mas trip ko. So, ang maganda doon, yung mga ginagawa namin na Crush Gear, nahahagis namin. Siyempre, hindi siya gagalaw. Wala kaming mechanism sa loob. Wala siyang battery. Hindi siya battery operated. Hindi siya andar. Pero nahahagis namin siya. Kahit ipagbatuhan mo yan sa labas. Diba? Yun yung papanood yun sa anime. Yun naman yung habol namin. Kasi kahit naman bilhin mo yung totoong laruan yan, bukod sa hindi mo na mahahabol, yung mga galaw niyan dun sa anime, hindi rin naman yun yung galaw ng mismong Crush Gear. Yung corny. Naalala ko. Yun yung unang beses na pinalabas yung Ipo. Knockout ang title niyan dito sa Pilipinas, Knockout. Ipo. Manonood kami, no? Hapon ng Ipo, no? Manonood kami yan. Tapos, pagka-commercial, uubarin namin yung sando namin. Tapos, mabalot namin sa isang kamay. Magsusutukan kami. Ginagaya namin yung nakita namin doon sa anime, ginagaya namin. Liquor job. Kung slow-mo siya, slow-mo din namin gagawin yun. Smasher. Smasher. Si Dumedem, si Roland. Yung mga namin, yung mga trip namin ng bata. Batang 90s kasi, yun na talagang parang pinakalibangan ng ano. Oo, kasi sa paglalaro ng hapon, yung mga anime. Sa atin yung dito, hindi pa naman uso yung internet. Uso yung video games, yes. May mga arcade, may mga gaming consoles na nun, yes. Meron din kami nun. Pero, especially kaming dalawa sa mga magpipinsan, mas physical kami kaysa dun sa computer. Meron naman kaming gaming console nun eh. Meron kaming cable TV. Diba? Kompleto naman kami ng mga ganun sa bahay. Pero mas gusto pa rin namin lumalabas. Hindi pa mga early elementary days. Actually, yung buong elementary years namin, gumigising na kami ng alas 5, alas 6 ng umaga para lumabas, mag-basketball. Diba? Pag bata ka, mas gusto mong gumigising ka ng tanghali eh. Gigising ka ng maaga kapag ka weekdays kasi papasok ka sa school. Pero pag wala kang pasok, hindi ka na magigising ng maaga. Anong gagawin ng bata? Anong gagawin ng bata sa ganung kaaga? Wala. Pero kami, baliktad.
ang aga namin gumigising. Kasi gusto namin lumalabas agad ng ganun kaaga. Basketball kami. And kahit yung mga kababata natin Hmm. during those times, lumalabas din talaga yung para maglaro. Diba? So, yun yung maganda sa generation natin yung mga kabataan. Tapos lalabas ka na naman sa hapon, maglalaro kayo ng mga barkada mo. Diba? O kaya kami, gumagala-gala lang dito sa village nun, palakad-lakad kami. Ganun. So, yun yung mga naging, kami, more physical kami. Mahilig kami sa arts tsaka sa sports kesa sa mga computer games. Nung childhood, nung elementary. Bro, may naalala ko. Ayun. Gusto mo ikwento? Ayun. Yung pagpapatulog sa hapon. Ang pagpapatulog sa hapon. Yan. Kaya Kahit naman siguro kayo, mga kaidara namin, pinapatulog kayo sa tanghali or hapon, di ba? Kaya tayo may disclaimer na hindi pambata itong Makagayahin. Diba? So, may ginagawa kami nun. Ito, pasimuno na ito. Magaling to eh. Sira ulo na. Di ba, tayo nung bata tayo, pag hindi ka natulog sa hapon, hindi ka papalabasin. Tayo, bilang mga bata, ayaw nating matulog. Gusto natin maglaro na maglaro. Kabaligtaran ng gusto natin ngayong ngayon nandito na tayo. Dati ayaw mo matulog, pero gusto mo lumabas ng hapon. Hindi nga pwede. May sarili pa akong kwarto ng bata ako. So, doon kami sa kwarto ko. Matutulog. Ulitin ko matutulog. Pero hindi kami talaga natutulog. Naglalaro kami doon sa loob ng mga laruan. Pero tahimik lang. Yung sliding door ko nun mabigat. So, hindi siya basta-basta nabubuksan. Kung may magbubukas man noon, meron kaming sapat na oras para magtulog-tulog. Wala naman nag-check kasi tahimik kami. So, kala nila tulog kami pag naglalaro. Tapos pag alas 4 na ganyan, oras na para lumabas. Dapat pagising ka na ng gano'n. So, ang gagawin namin, ito na, lalabas yung teknik natin dyan. Ang gagawin namin ngayon, itong damit namin, pipigain mo yan. Pipigain mo talaga yan. Pipigain mo yan, malulukot siya. Pipigain mo siya eh. Tapos, bababad ka sa ventilador ng... Didilat mo yung mata mo sa ventilador. Hanggang sa mahapdila talaga, mamula na. Maluha siya. Mukha ka tuloy bagong gising. Ang itsura ko tuloy ngayon doon, bagong gising. So ngayon, pupungas-pungas pa kami na ganyan. Ganun-ganun ka pa. Pero matalino na kami noon, hindi kami sabay lumalabas. Kunyari may... di ba? Naalala mo? Hindi kami sabay lalabas kasi mukhang scripted talaga. Matalino na kami. Matalino na kami noon. Masyado na kami. Matalino na kami doon. Kasi, di ba, obvious naman, yung sabay nagising. Hindi naman pwede yun, di ba? Usually, pag summer, yung lola namin na galing US, nandito sa Pinas. Paglabas namin, lalapit pa kami sa kanya, mangingi pa kami ng pang-merienda, ganyan. Mura lang yun, di ba? Nakapaglaro na kami nang hindi natutulog. May pang-merienda pa kami, pambili namin ice cream. Pupunta kami sa may manggahan dito. Tapos, doon kami tatambay. Maglalaro na kami nun. Kumbaga, sagad laro, hapon. Kumbaga talagang nagawin mo ng paraan na gawin yung mga gusto mo, gano'n. Parang nailusot mo talaga. So, yung mga, sa mga teknik namin ng kabataan. Mga namin, glory days ng childhood namin. Childhood glory days. Walang nakapansin nung matalino na kami. Matalino na. Parang pangit pa, tuso pa lang, tuso. Bata pa lang kami, tuso na kami. So, yun yung sa childhood namin. Ngayon, pagdating nung high school, hindi naman masyadong naiba dun sa childhood kasi yun yung, kumbaga, transitioning ka pa lang talaga sa puberty mo. Pero closely dikit siya dun sa pagkabata mo. So, yung mga nakahiligan mo nung elementary ka, nung high school, hilig pa rin namin. Kaya nag-public school pa ako nun.
So, na-introduce talaga ako sa iba't ibang culture ng mga kaidarang ko. Doon na may mga kaklase na ako na mahilig talaga sa music, nagbabanda. Oo, may mga pabarkada-barkada lang talaga yung trip. Patambay-tambay, may mga mahilig sa computer games, may mga palaaral talaga. So, halo-halo na talaga. Mas may mga bagong na-introduce sa akin na hobby nun. Sa'yo ako unang na-influensya ng pag-gitara. Oo, ako yung may gitara nung grade 6 eh. Grade 5 pa nun. Naalala ko yun kasi parang pa-birthday sa akin nung father ko na bilan ako ng gitara, grade 6. Ang dami na rin pala sa neighborhood natin na nagigitara. Sila Kevin, sila Tapos yung mga classmates ko rin. So, nauuso na yun yung mga banda-banda nun. Ano yan? Nahilig na kami sa music nun eh. Emo era na yun eh. Emo era, sin era. When I was a young boy, my father took me into the city. Actually nag-emo ako. Hindi ko tinatanggi hanggang ngayon, proud ako eh. Nung nag-emo. Hindi ako nag-emo. Pero ginaya ko yung spiky hair na naka one side ka. Kasi yung angas. Pero hindi ako emo. Pero ganun yung buhok ko kasi trip ko talaga. Poser. Pero hip-hop na ako nun talaga. Hindi ako emo pumorma eh. Yung buhok lang talaga yung kinuha ko kasi yung angas. So, grade 6 to early high school days ko, mas hanggang umabot na ng, actually, hanggang mag-college ako, nag-ano ako eh. Ay, hindi. Nung early high school ko, mga first year, second year, yung pure emo ko yan. Talaga natugtog na kami. Third year high school ako na ito. Hip-hop. So parang rin ako, nahook din ako sa kanya. Yan lang naman sa family namin na kahit nung elementary pa lang ako, madali ako mapasayaw. So parang meron din talaga akong sa pagsasayaw bukod sa siguro basically anything related sa music na na natin, no? Kasi tumutugtog kami. Tapos yun nga, nung pagdating ko ng third year, sumikat tong si Step Up. Nakatituloy yung genre ko. from rockista na emo to biglang transition to hip hop to the point na sumasayaw kami sa school mismo kapag may mga events. 'Di ba, marami nga mga tropa ganyan. Uy, may grupo sila baka gusto niyo try out. Hanggang sa na-introduce na kami sa iba't ibang crew. Dahil doon napapalaban na rin kami na hindi pa siya ganong nasayaw noon. Only to find out na meron din pala to na talent sa pagsasayaw. Pero late ko na nalaman. Late niya na nalaman. Ang pa nga sa kanya, lola namin. Oo. Pwede mo. Kasi, buong kabataan ko, pagdating sa mga ganyan, sa music, ang hilig ko talaga, kumanta. So, simula nung pagkabata ko, ang akala ko, singer ako. Kasi yun yung hilig ko talaga eh. Magsasalpak ka ng mic dun sa karaoke nyo. Magsasalpak ka ng CD na multiplex o kaya -1. Tapos, kanta ka na ng kanta. Mga sinasalang ko nun, mga Michael Jackson, Jaya, na favorite kong artists na. Ngayon, nung third year high school ako, bakasyon. Bakasyon nung second year high school ako. So, pagdating ng June, third year high school na. May nagbuo na, sa kapitbahay namin. Meron silang nabuo na dance crew. Hindi pa ako nagsasayaw nun. Pinagtulakan niya kung sumali. Sumali ako. Doon ako natutong sumayaw. Tapos, ang bilis kong natuto. Ang bilis ko siyang nagets. Ang fast learner ako nun talaga. Wow! Kahit na, kumbaga parang newbie ka eh. Rookie ka. Pero may natural instinct ka Oo, pero doon ko lang natuklasan. Hindi pa nung buong pagkabata ko. Sobrang nagustuhan ko na siya.
minahal ko na yung pagsasayaw. Doon na nagsimula yung pagiging dancer ko. Doon na nagsimula yung journey ko sa pagiging dancer talaga. Wala siya sa akin nung childhood ko. Nung high school ko siya natuklasan. Hanggang ngayon nag-stick na. Take ko siyang natuklasan sa sarili ko. Pero nung natuklasan ko siya, yun na. Wala na. Ayun na. Ibig sabihin, buti na to. Ngayon, I think that concludes our episode 2. Right? Sa episode 1 natin, pinag-usapan natin yung introduction, yung history kung bakit monkey business. Episode 2, na naging topic natin ngayon, hobbies. Simula pagkabata until the present time. Siguro yun lang muna ngayon. Stay tuned lang kayo para sa mga susunod naming content. Tuloy-tuloy kaming magluluto ng ganito, tuloy-tuloy kaming magsasalang. Follow nyo yung page natin, Monkey Business, sa Facebook, sa Instagram meron. Yun lang muna guys. Salamat sa pagsama. Hindi pa ako rin tapos mag-inom. Hindi pa. Hindi pa kami tapos, pero yun na muna sa ngayon. Peace!